lang yan? Kailangan ko ba makipaliwanag yan? Tingin ko, mahalaga na marinig nyo din. No, imbes na magpaliwanag pa ako ba't kailangan siya impeach, tingin ko mahalagang magpaliwanag ko din. Bakit napakahalaga? Para sa mga manggagawa katulad ko na matanggal ang isang impakta na katulad ni Sara Duterte. Lahat kayo dito, marami dito manggagawa, tama ba? Tama ba? Di ba hirap kayo maghanap ng trabaho, tama? Di ba pagka kayo nag-violate ng mga rules ng inyong kumpanya, di ba tanggal kayo kagad pagkatapos ng proseso? Tama. Ngayon, ano ba ang dahilan ba't natin siya kailangang tanggalin? Una, tayong mga manggagawa, pag may trabaho inatas sa atin at iniwanan mo, anong tawag doon? Abandonment of work. Termination yan. Termination yan. Anong ginawa ng impact ang Sara na yan? Nung merong kalamidad, umalis para manood ng concert. Hindi ba abandonment of work yan? So hindi ba dapat tanggalin siya? Sa mga manggagawa, pagka tayo ay nahulihan na tayo ay nagnanakaw, kahit suspetsa pa lang, malamang ipoproseso na tayo para tanggalin. Tanong, bakit nandyan pa yung impacta na yan, mahigit 600 million na ang hindi niya maipaliwanag? Ba't nandyan pa yan? Hindi ba kakapalanan ng mukha yan? Dapat ba siyang tanggalin? Pangatlo, at isilipin ko yung aking notes, mga kapatid. Tayo na mga manggagawa, hindi tayo pwedeng mag-violate o mangharas ng mga kasama natin. Tama ba? Lalo na, meron ng ILO convention ngayon laban sa violence at harassment sa world of work. Ngayon, bakit nandiyan pa yung Sara na yan? Etong mga nakaraang taon, halos araw-araw, nung nakaupo pa siya bilang VP, wala siyang ginawa kundi iregtag kami ng mga manggagawa. Hindi ba violence yan? Hindi ba harassment yan? Hindi ba dapat tanggalin na yan? Sabi naman pala, nagkakasundo naman pala tayo eh. Dapat tanggalin talaga yan. Now, having said that mga kapatid, make no mistake, wala na nating habaan na usapan. Hindi natin kailangan magpaliwanag pa bakit siya dapat tanggalin. Ang kailangan natin ay katulad ng ginagawa natin na i-pressure natin ang mga nagdidesisyon sa ating bansa na mukhang marami ay nagdadalawang isip pa kung dapat bang tanggalin ang impakta na yan o hindi. Ano ang magpapagalaw sa kanila? Tayo. Sino magpapagalaw sa kanila? Tayo. Paano natin sila mapapagalaw? Sa pamamagitan ng mga ganitong pagkilos. Tayo ang naglagay sa kanila sa kapangyarihan. Tayo ang bumoto sa kanila para gawin ang tama para sa atin. Tama? Tayo ang kanilang employer. Tama? Pag hindi ginawa ng Kongreso ang trabaho nila, ano ang tawag doon? Abandonment of work. Mga bullshit sila. Tama ba? Kaya paalala natin, wala nang atrasan. Panahon na para tanggalin si Sara. Subalit, hayaan nyo magpaliwanag. Salita ako ng isang paalala lang mga kapatid. Isang paalala lang. Tama, tanggalin natin si Sara. Tama, wala na tayong dapat pang pagdebatihan. Tama, dapat kumilos ang Kongreso agad-agad bago matapos ang kanilang termino. Kaya nila yan kung gugustuhin nila. Yung Maharlika Fund nga natapos nila nang wala man lang maayos na proseso. Ba't nila kaya gawin ito? Tama yan. Subalit isang paalala lang mga kapatid, isang bahagi lang to ng trabaho natin. Kung seryoso
tanggalin sa puder ang mga tao na nag-aabuso sa kanilang karapatan. Kung seryoso tayo na gawin yan, alang-alang o sa pangalan ng hustisya, dapat seryoso din tayong labanan ang lahat ng klase ng hustisya sa lipunang ito. Hanggat hindi natin nababago ang sistema sa lipunang ito, meron at merong impakto na katulad ni Sara na muling lalabas bilang leader natin. Papayag pa ba kayo doon? Papayag pa ba kayo doon? Kaya mga kapatid, umulan, umaraw, hindi tayo aalis dito. Ang aalis, kakampi ni Sara Duterte. Kaya mga kasama, impeach! 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 Maraming salamat sa inyo lahat. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Very good. Doon sa malayo, nakikita ko pa yung impeach Sara mula sa Bayan Party List number 51. Guys, Nakita so ko kahit rin maulan, no? yung impeach Sara mula sa Magdalo. Nakita ko rin yung Sara Alice mula sa Beach Movement, Quezon City. Nakasama natin ngayon ang nagkaisa Labor Coalition sa ating pakikibakang ito. Kasama rin natin ang Siklab, kasama natin ang Federation of Free Workers, kasama natin ang Sentro. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino! Saludo ang nagkaisa Labor Coalition sa mga nangunguna at nag-file ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Mabuhay ang mga nag-file ng impeachment! Mga kababayan, sa impeachment po sa ilalim ng ating saligang batas ay may dalawang stages o dalawang proseso. Ayon sa Artikulo 11, Section 2, ang Presidente ng Pilipinas, ang Vice Presidente ng Pilipinas, ang mga justices sa Korte Suprema, ang mga kasapi at chairperson ng Constitutional Commission, ang Ombudsman ay maaring i-impeach po ng House of Representatives sa reklamo ng isang tao o sa reklamo ng maraming tao na i-endorso ng isang kasapi ng House of Representatives. Yun po ang pagbibigay ng complaint. Yun po ang unang bahagi ng impeachment, ang pag-file sa House of Representatives. At ang ginagawa dyan ay ini-endorso ng Secretary General sa Committee on Justice para makita kung mayroong substansya at tama ang forma ng complaint na ito. At pagkatapos niyan ay pag inaproba ng Justice Committee, ito po ay ihahain sa plenary at kinakailangan